Heto, nakakagulat, walang kawala si Chua Abante na shock alas ni Duterte nilabas ni Isko Moreno. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita Ayan, si Isko. ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang hindi na talaga mapipigilang magkakalabasan na talaga ng baho. Aha. Matapos ang pananahimik ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno. Tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na di man direktang pinangalanan, ngunit sa pool sa katotohanan at matapang at isa-isang isiniwalat sa publiko Aba. ang di umano'y tinatagong baho ng mga ilang buayang kongresista. Aba. Tila na sa pool ng katotohanan ang third district. Aba, pinalaga na rin ni Yorme yung mga Oh, pinalaga na rin ni Yorme, no? Tama lang yan, Yorme. At balita ko nga, syempre, kakandidato si Yorme uli ng mayor ng Maynila. Ayan. Alam naman natin si Yorme, isa yan sa talagang nakapaglinis ng Maynila talaga. Yung nailagay sa ayos, no? ng Maynila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante. Ang dalawang kongresista di umano na gustong ma-impeach siyang Vice President na si Sara Duterte. Kumbaga yung dalawang kontrabida, no? Ano kaya ito katotoo mga kababayan ating alamin. Pero bago ang lahat, Ayan. kung bago ka pa lamang Ayan, sa syempre. aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo Ayan, sa lahat Pinas pa News ng bagong Insider. video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang pananahimik dating mayor ng Maynila na ngayon ay tatakbong muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno. Tila pinasag na ang katahimikan at bumanat na hindi man direktang pinangalanan, ngunit sa pool sa katotohanan ang dalawang kongresista na si Chua at si Benny Abante. Matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang dating mayor ng Maynila na si Aha. Isko Moreno at sinasabihan ng kung ano-ano. Ayon pa sa ilan sa ating mga kababayan, napakawalang galang di umano ng dalawang mambabatas dahil noon daw sa panahon ni Isko Moreno noong tumatakbo pa siyang mayor ng Maynila. Alain mo pala noon ang mga ito ay parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Ay, totoo naman, no? Na talaga namang may mga ganyang klaseng tao. Siyempre, kung saan sila makikinabang, kung sino ang talagang makakapag-endorso sa kanila, sa mga pangalan nila. Kasi, siyempre, ito si Yorme, Isko Moreno, is kilala. Kilala yan. Marami talagang magdidikitan dyan. Parang kay Tatay Digong lang, di ba? No? Kalakasan ni Tatay Digong, napakaraming sumisip-sip sa kanya. Napakaraming bumabalingbing. Di ba? Napakaraming talagang kala mo, dikit na dikit, kala mo mga tuko hindi na umaalis. Pero ngayon, nakita naman natin ngayon, di ba? Nakita naman natin ngayon na yung mga taong yon na dating dumidikit kay Tatay Digong ay mga bumalingbing na. Mga nagbaliktara na. Ganon din naman sa nangyayari kay Yorme Isko Moreno. Di ba? Kumbaga, dinikitan lang yung pangalan ni Yorme. Siyempre, kilalang tao, alam na malakas sa tao, malakas sa Maynila. Siyempre, kung ako gusto kong tumakbo, makilala, ay didikit ako kay Yorme. Gano'n naman talaga eh. Diba? Didikitan ko si Yorme. Kasi gusto kong makilala eh. Eh, sino lang ba yung mga yan? Hindi naman kilala yung mga nagdidikitan kay Yorme. So, kapag nadikit kay Yorme, makikilala sila kahit papaano. So, ngayon, nakilala sila. Is ngayon, inuupakan naman nila ngayon si Yorme. Diba? Talagang totoo yung ano, no? Yung kasabihang walang utang na loob. Wala kang palabra de honor. Parang gano'n.
Diba? Parang hindi ka na nahihiya sa taong nag-endorso sa'yo, sa tao na naging dahilan kung bakit ka nanalo, nakilala, diba? Tapos ginaganyan nyo ngayon si Yorme. Kayo talaga. Mga... Ang araw ng ilan ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo kung hindi raw dahil kay Isko Moreno. Tanong ng ilan, ano ang nangyari mga kababayan matapos binuhat ni Isko Moreno ang dalawang kongresista na si Abante at Chua at manalo. Ano Tapos na binuhat mo? Tinapon mo sa ilo. ngayon, biglang nag-iba Yo. ang ihip ng hangin matapos magdeklara ni Isko Moreno na muling tatakbo bilang mayor ng yan Maynila nga, tatakbo ay si tila Yorme. kung ano-anong pangbabatikos kay Isko Moreno ang pilit nilang binabato rito. Kaya't nang lumabas ang balitang ito, hindi napigilan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang taga-suporta ni Yorme na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Yorme naman ang nakita ni Bishop Pastor Minister Chacha at ni Chi Wawawa. Diyan natin makikita ang mga taong walang hiya. Go Yorme Moreno. Don't worry Isko, may napatunayan ka na. Sila kaya ayaw umalis kasi kulang pa daw ang nalikom nila. Mangungurakot pa sila, kaya ang Maynila ngayon Ay, nako. Alam naman natin di ba? Sanay na tayo sa mga gantong senaryo, sa mga gantong pangyayari, na yung mga tao na nagpapatino, yung mga tao na naglalagay ng ayos, di ba? Si Duterte sa bansa natin, yan si Yorme sa lugar niya. Alam naman na talagang sila talaga yung binabatikos, di ba? Kung ikaw gumagawa ka ng kawalangyaan, gumagawa ka ng pangkama, okay sa kanila yan. Walang problema. 'Di ba? Pero kapag ikaw ay gumagawa ka ng kaayusan at nasa isip mo ay yung mga kababayan mo, mga kalugar mo, kontrabida ka. Kasi nga, magiging kontra ka sa kung anong gusto nilang mangyari. 'Di ba? Yung ibig ko sabihin gusto nilang mangyari is yung mga, alam mo ba, yung mga bulsa-bulsa paminsan-minsan, kailangan napupuno. 'Di ba? So kung ikaw ay matinong tao ka, no? Kung matinong tao ka, maayos na tao ka, no? May prinsipyo ka, is talagang kokontrahin mo yung mga ganong klaseng tao na gusto minsan punong-puno ang bulsa, minsan mga ganon, ganyan. Yung mga kasabihan lang na ano. Diba? Ganon yan. Kapag ikaw matino kang politiko, marami kang magiging kalaban. Pero kung ikaw ay para kang asong politiko na talagang ano lang, yung sumusunod lang, parang, diba? Napapasunod. Kapit dito. Wala kang problema. Ikaw ang pinakamagaling sa mata nila. Oo, totoo yan. Ikaw ang pinakamagaling sa mata nila. Yayakapin ka nila. Diba? Itataas ka nila. Ganun yan. Baliktad na mundo ngayon. Diba? Ewan ko ba sa nangyayari ngayon sa politika ngayon, sa gobyerno ngayon. Ngayon, ang dumi na naman. Sure ball na makakabalik ka sa pagka-Mayor Yorme. Sana lang wag mong titigilan ng dalawang iyan. Kasuhan mo at ipakulong mo yung inchik na yan. Pati na si Lolong Abante. Mabigat Ikaw gago Ikaw masyadong palakuwa. ang kasalanan ng dalawang yan sa bayan. Tama mo pa, Abante Atras kayo. Mga taga Maynila, wag na wag kayong magpabudol dyan kina Abante at Chua. Kayo na ang kumilati sa mga karakas So sa Maynila sila. niyan. Nagsusumigaw sa karangyaan ang pamumuhay niyan. Pero ang buhay ng karaniwang mamamayan, lugmok sa kahirapan. Unquote. Narito ang full video kung saan binasag na ng dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno Ayan. ang dalawang kongresista. Hindi man daw direktang Tingnan natin, pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan. Sina Congressman Chua at Congressman Abante. Panuuri ng full video. O ngayon, nandiyan na yan. Okay lang. Takbo sila. Wala kang problema eh. Bakit ako bawal tumakbo? Oh! Bakit? Sa totoo, alam niyo yung numero? Real talk ha? Alam niyo pag hindi ako tumakbo, kahit Chonggo mananalo.
Wala. So, ibig sabihin, pinipigilan nilang tumakbo si Yorme. Oh, alam naman natin ang ibig sabihin ng mga ganyang klase na kapag pinipigilan ka, ang ibig sabihin ay malakas ka. Oh, hindi. Si Yorme kasi, napapansin ko, si Yorme Isko, is nakikita pa rin na atin na malakas pa rin ang dating niya sa mga taga-Maynila. No? Chef, kung ikaw naman ay makakalaban ni Yorme Isko, syempre mag-aalala ka naman. 'Di ba? Balita ko nga magiging kalaban niya yung 'di ba yung dating vice mayor niya. 'Di ba? Parang sa pagbabalik ni Mayor Isko ngayon, ni Yorme is parang yung mga kakampi niya is biglang nawala bigla sa tabi niya, 'di ba? Oh, ngayon, syempre, babalik ngayon si Yorme is nag-aalala ngayon sila. Dahil alam nila na malakas tong si Yorme, no? At kinapanigan pa rin ng mga taga-Maynila. Di ba? Eh, sinasabi nga nung iba, mahina daw si Yorme. Sabi ko, parang imposible naman. Ang malakas daw yung isa, yung kalaban niya. Sabi ko, parang nung nakikita ko sa mga taga-Maynila, talagang lahat kay Yorme. Pero dun sa isa, parang pasang awa. Di ba? Kasi natatakot sila kung meron silang pinapakinabangan dyan sa Maynila. Oh, hindi, paano to ngayon? Tatakbo si Isko ngayon, may kontra na sa atin ngayon. Yun ang inaanuhan nila. Eh, syempre, hindi naman siguro nila expected na tatakbo si Isko, kala senador. Ikaw naman kasi Yorme. Oh. So, syempre, yung mga taong nakikinabang-kinabang ng konti, oh, pag si Yorme ang nanalo, wala na, tapos na negosyo. Ayun mga bayan, umpisa pa lang, no? Real talk yan mga bayan, dahil halos isuka na po ng Maynila. Ayang sila Abante at si Chua, maging si Mayor Hanlet dyan, talagang sinusukan na po sila ng Maynila. Bakit? Simula nung umalis po si Mayor dyan sa Maynila, nagulo na po ang Maynila mga kabayan. Parang bumalik po sa dati. Ay, totoo. Parang kayo mga taga-Maynila, sino yung mga taga-Maynila dito, mga katunay? Ako naman, napansin ko sa sarili ko, mga 2 beses na ko dun sa Maynila, nung hindi na mayor si Yorme dyan. Parang nag-iba. No? Kasi, iba kasi yung hawak pa ni Yorme ang Maynila No, talagang makikita natin yung kaayusan. 'Di ba? Ang madalas lang kasing mareklamo diyan yung mga yung mga enforcer diyan. Hindi. Pasensya na mga kababayan natin sa mga enforcer diyan. Yung iba lang. Yung iba nagiging abuso lang. Pero nasusolusyon na naman 'yon. 'Di ba? Nasusolusyon na naman. Talagang malaki talaga yung pinagkaiba nung nawala si Yorme diyan, na nandiyan si Yorme sa Maynila. 'Di ba? Ngayon, kung sakaling manalo si Yorme dyan sa Maynila bilang mayor, malalaman uli natin kung ano ang magiging pagkakaiba. 'Di ba? Kasi kapag iba na talaga ang humahawak, maiiba talaga. Ba't puro maiiba ko? Hindi, totoo yan, 'di ba? Maiiba naman talaga. No? Iba kasi talaga yung naging pamamalakad ni Yorme Isko nung siya pa'y nanunungkulan doon. Kita naman natin yung disiplina ng Maynila. 'Di ba? Talagang okay na okay. Yung Divisoria, no? Naging maayos, hindi na siksikan, diba dati hindi siksikan, nakikita naman natin na maayos na yung mga pwesto dyan, no? Kumbaga, iwas snatcher na diba? Ayos na po niyan noon Napakalinis po niyan. Divisoria, malinis. Kita ko yan, pag may mga kalat, diba, naglalakad si Isko, nagagalit si Isko pag may kalat. Malinis. Tapos nung umalis si Isko, Diyos ko po, ano pong nangyari sa Maynila? Ang dungis na naman po at ang baho-baho. At saka kung tutuusin maraming lugar, no, na gumaya sa ginagawa ni Yorme. Oo, marami, di ba? Maraming gumaya sa ginagawa ni Yorme. Ngayon, yung mga taong naggagayahan na yon is iba naman ang ginagaya ngayon. Para ngayon, wala nang pakialam sila Kaya sabi ko nga magbabago ang ating gulong sa mga eleksyon na darating. 2025, 2028, doon mo mararamdaman ang pagbabago ng gulong. Pero ngayon talaga, parang ang hirap Parang gusto nga pumunta muna sa Amerika, magliwaliw.
Mas balik na lang ako kapag 2028 na ako na magiging resulta ng presidente. Ganyan po ang nangyayari sa Maynila. Pag walang disiplina. Oo. Imantakin mo, congressman mo, walang disiplina eh. Padila-dila pa eh. Diba, nagpayaman lang dyan sa Maynila. Tapos itong si Chua, akala mo kung makapagsalita dyan sa hearing, sa good governance, ikala mo katino-tino. Diba? Ito, yan yung mga bayan, ibubuking siya. Ni Yorme. Ano sabi ni Chihuahua? Chihuahua. Isang crocs doon sa 3rd district. Ano sabi ni Chihuahua? Mga bayan, Chihuahua. Wala, Crocs oh. Yari kayo kay Yorme. Boom! Po ang tawag ha. Ni Yorme, kay Chua. Isang crocs doon sa 3rd district. Oh, Crocs. Sakit nun. Gang, gang. Ano lang, total, small group naman tayo, small group. Chihuahua. Chihuahua. Kaul lang kaul. Oo nga naman. Chihuahua. Hindi, ano ang sabi niya? Ito sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Kaya tanungin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yung sa akin eh. Ito yung kusyal na yun. Tinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Isang term pa lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo? Iba talaga magsalita to si Yorme. Kantong-kanto eh. Hindi nakikita natin kay Yorme yung pagiging taga Maynila talaga niya eh. Di ba? Malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa pundo ko, pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. District 2 hindi District 1. Pinata ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. Performance, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang, may trabaho naman ako eh. Mga natakot kasi. Sinukat ba naman sabihan ka, Yorme, bumalik ka na eh. Kawawa naman yung mga kalaban mo. Sa tahanan pinasara. Pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Oh. Naawa lang naman ako. District 2 hindi District 1. Pinata ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Oh. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. Performance, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang, may trabaho naman ako eh. Sa tahanan pinasara. I like you, Mayor Isko. I like you. Hindi doon sa tahanang pinasara. No? Kita naman natin, syempre, iba yun eh. Pero ako, sa pagiging, politiko, gusto ko yan si Yorme. Pero syempre, tumakbo siyang presidente. Medyo syempre para sa akin, hindi pa ganun ka-fit si Yorme sa pagiging presidente. Maaring senator, no? Syempre, mas maganda yung bumabagtas muna si Yorme. Pero para sa akin, kung tatakbo siyang mayor ng Maynila, mas thumbs up sa akin. Mas babagay talaga sa kanya. Kasi para ang Maynila talaga, para palaging malagay sa ayos. 'Di ba? Alam naman natin ang Maynila noon kapag syempre nagiging magulo. Pero alam naman natin, ang Maynila, isa yan sa magandang lugar. Maraming spot na magaganda dyan na dapat pangalagaan. At kailangan talaga dyan is magkaroon ng isang leader na magpapanatili ng kaayusan at kagandahan dyan sa Maynila. Oo, gaya ng mga Ross Boulevard na yan, di ba? Maraming pasyalan dyan, etc., etc. Marami pang lugar. 'Di ba? At isa pa yung katahimikan, yung kaayusan ng bawat lugar. Nandiyan din ang Divisoria, nandiyan ang Tutuban, marami. 'Di ba? Kung merong isang leader na merong malasakit sa kanyang lugar, is magiging maayos lahat 'yan at hindi babalik sa hindi kaayusan uli. 'Di ba? Ngayon is parang nag-iiba ang Maynila uli, parang bumabalik na naman sa dati, hindi katulad nung si Yorme. Ang nanunungkulan noon ay talagang nalagay sa ayos ang Maynila at makikita natin yung kalinisan ng bawat lugar. Merong disiplina. Ayan.
Iihit mo ka. Oh, naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman, gusto ko mag-artista kahit pa paano, may chape eh. Siyempre, sarap din ang buhay doon. Nyanyanga ka lang. Pwede pa ito. Meeting kami. Sila Kumbaga, wala ganong stress na Yorme ng pag-artista ka. 'Di ba? Stress lang siguro, puy at pagod kung mga ganon. Kasi iba sa politiko eh. Talaga nandiyan yung stress. Lalo na kung ikaw ay may malasakit sa lugar na sinasakupan mo at gusto mo maging maayos, eh talagang nakaka-stress talaga. Pero kung sa mga buhaya lang, 'di ba? Kung ikaw politikong wala kang pakialam sa mga tao, hindi ka mai-stress doon. Paupo-upo ka lang, wala kang ginagawa, patanggap-tanggap. Kaso nga lang syempre sa karakas ni Yorme, hindi. Parang nakikita naman natin yung pagtatrabahong ginagawa niya. Pag naging politiko uli siya, is stress na naman ang papasukin niya niyan. sa meeting, dalawa ng isa pang crocs sa District 2. Kasi mukha kang buhay yun. Ito ha. Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Hindi na baling matalo sa iba. Grabe mga kabayan, no? Bakit sino ba ibang magiging kalaban? Si Isko lang naman talaga. Parang sa iba, pag may tumakbong iba, may mananalo pa bang iba? 'Di ba? Pag hindi tumakbo si Yorme, siguradong mananalo sila. Pag tumakbo si Yorme, siguradong talo sila. Ganun yun eh. Grabe. Ano sabi ni Mayor? Pinagsisigawan siya. Ito may Chihuahua, mga kabayan. Pinagsisigawan siya. Sila ang nagpatawag ng meeting. Pumunta lang doon si Isko. Tapos pagdating doon, pagsisisigawan siya. Ay, wag na tayo magtaka dyan. Ayan, si Duterte TV to, no? Courtesy niya to, no? Wag na tayo magtaka na si Yorme sisigawan nila. Si VP Sara nga, sinisigawan-sigawan nila eh. 'Di ba? Vice President na binabastos nila eh. Si Yorme pa. 'Di ba? Ganyan sila kaangas. Angas. 'Di ba? Nako. Ano sabi? Di bali na daw matalo sila. Nang iba, wag lang si Yorme. Ibig sabihin mga bayan, talagang walang malasakit to. Ha? Walang malasakit tong si Chihuahua. Ha? Diyan sa Maynila. Mantakin mo, mas gusto pa nilang matalo sila ng ibang tao. Wag lang si Mayor Isko. Di ba? Alam mo Tsaka na si karapatan ni may Mayor malasakit Isko sa na Maynila, tumakbo. dyan malaki. Wala silang pakialam doon. 'Di ba? Pero ano, dahil pansarili yung iniisip nila, Oo. sabihin nila, di bali nang matalo Kasi kami. kung ikaw, yung kapakanan ng lugar mo at kaayusan uli ang iniisip mo, yung mga mamamayan mo, doon sa masasakupan mo, kung tatakbo yung katulad ni Yorme na alam mo namang nagkaroon ng magandang record kahit papaano sa Maynila, na merong nagawang kaayusan kahit papaano, is aayon ka. Di ba? Aayon ka sa kanya. No, uy, salamat, tatakbo ka uli, makakatulong ka sa amin. Pero kung ikaw talaga ay nagiging makasarili ka, no, ika nga nung nagsabi nung nagsasalita, at wala kang pakialam sa lugar mo, matatakot ka na tumakbo yung isang Yorme sa lugar na yan. Ng iba. Kahit Bopols ang makatalo sa amin, okay lang, wag lang ikaw Isko. Di ba? Anong ibig sabihin ng mga kabayan? Puto, kung Bopols ang mananalo, kawawa naman yung lugar. Mas inuuna po nila yung sarili nila kaysa sa bayan. Mas inuuna po nila na pagsilbihan yung sarili nila. Kasi mga kabayan, ang mangyayari din mga kabayan, pag tinalo silang Isko, lalabas mga kabayan na wala silang silbi sa Maynila. Diba? Kaya ayaw nilang matalo kay Isko eh. Parang ayaw Mas gusto nilang pa nila sa ibang maramdaman sa mga sarili nila na talagang ayaw sa kanila ng mga tao. Kaya nga ito yung sinasabi ko eh. Alam pala nila na kailangan bumango ang pangalan nila at alam nila na malapit ang eleksyon, bakit hindi nila iningatan yung pangalan nila nung mga nakakaraan? Diba? Sa tingin ba nila kahit bakbakan nila yan si Isko o hindi nila bakbakan is may posibilidad na maaari silang matalo. Diba? Sa mga Duterte pa lang sa pagbakbak nila eh. Doon pa lang problema na eh. Maaaring matalo sila ron. Dinagdagan pa nila ng Yorme, binakbakan pa nila si Yorme. Di lalo na naman yan.
tao. Bakit? Talabas na inutil sila mga kabayan. Diba? Bakit? Tagal na ni Isko Pag alis ni Isko, dumumi ang Maynila. Tapos, ang mangyayari, ibabalik ulit si Isko. Ibig sabihin, yung mga pumalit kay Isko, Bopols, mga Wabuhay. kabayan. Yun ang ayaw na mangyayari ni Chihuahua. Yan mo pinagsisigawan si Isko, tama ba yun? Wala kang utang na loob. Diba? Sinong kasama niya doon? I guess it's Abante, mga kabayan. Nako! Na crocodile daw Diba? Sabihin natin kay Yorme na, Yorme, iba na po pangalan. I like you, Yorme. Pero tingin ko sa akin, mananalo to si Yorme uling mayor. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Ano ramdam nyo? Baka may magsalita ritong anti-Isko, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, nararamdaman ko na mananalo si Yorme sa Maynila. No? Para sa akin, fit siya dyan sa pagiging mayor sa Maynila. Yan, hindi na puro dahil, Yorme, ang pangalan na po niya ni Abante, Atras. anak ni Satanas. Kala ko atras na eh. Yan na po yung bagong pangalan po niya ni Abante, Yorme, Yorme, kayo po ay magtatalumpati, huwag niyo na po tatawagin Crocs. Kasi marami na po sila dyan Yorme. Pero Pag siya Crocs, po ang maramihan na, no? dadalihin nyo, yung si Abante, tawagin nyo na lang pong anak ni Satanas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Piñas News Insider at syempre natunghayan natin yung boses na yun kay Duterte TV, yan syempre. Ayun mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.